Sa Amerika nga, Doc Joan, ang ibang suggestion sa ibang mga states ay armahan din yung teacher. Oo, mga talagang the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with the gun. Yung mga ganun ang solusyon nila. Pero hindi ka akalain na aabot tayo sa ganun. Pero Oo. Of course, mahirap po i-profile kasi halimbawa yung mga perpetrators, Doc Joan, magkaiba po yung sa Tacloban. Ito, sinasabi nila, honor student. Hindi naman daw mga loner. Hindi raw loner ito. Respected yung pamilya sa kanila. Nagkataon lang may access sa baril. At hindi naman daw binubuli. So, parang gumuguho po yung mga preconceived notions natin ng mga supposed perpetrators, Doc Joan. Ito kasi Sir Lord, ongoing pang investigation na yung sa the recent very tragic na event. So mas maganda Sir Lord, always tandaan natin in general na lang in general Sir Lord, kung may nangyayari kasing any form of violence sa ating mga paaralan, ay always it's caused by multiple factors. Hindi na isa no? So talagang it's a whole of a society approach ang following of course yung from mga parental, school, home environment, school environment, sa community, of course pati na rin sa peers, be it online or face-to-face peers natin, at sa lahat na maaring posibleng factor na maaaring mag-contribute doon sa kung ano ang nangyari tragedy, Sir Lord. But again, preparation is very important. But sana we follow pa rin, Sir Lord, kung ano ang sinasabi ng evidence-based mga pag-aaral. And protect our children pa rin from any form sana. Kung may mga policies man sa school or protocols in the future, we always, ang iisipin natin is to prioritize the safety emotionally, psychologically ng mga pag-aaral. Yung dagdagan ko lang yung sinabi mo, Sir Lord, doon na sa US. Yes, may mga naririnig tayo na sa US kasi ginagawa naman na talaga to, yung mga drills on active mga emergencies, active attacks, di ba, Sir Lord? But let's remember na sa Pilipinas kasi iba naman, yung setup mga paaralan. Opo. Sa US kasi, Sir Lord, alam natin, di ba, pag kahit napapanood natin, iba very iba ang nila, may mga lock sila, isang pindot lang ng button, di ba? Kaagad sila, very automated, di ba, Sir Lord, ang kanilang mga locks doon. So kaya kailangan, Sir Lud, kami pag-aaral. Pag-aralan na sana, yes, while we are prepared to protect our kids, our children, our learners, ay sana wag naman yung yung makakadagdag or maaring may potential to cause harm through trauma or re-traumatization. Kasi ang always, Sir Lud, sana bago tayo do ng drills, needs assessment is very important. Ano pa tong needs assessment, Sir Lord? Tingnan natin, ano ba ang capacity ng isang, kasi nationwide, di ba, Sir Lord, ang gusto ng DepEd. Yeah, but we know na kahit naman anong parte ng nation natin, iba-iba ang needs also. So iba ang needs ng per school natin. So tingnan natin ano ba ang capacity ng ating mga teachers, ng ating structures ng ating paaralan, ano ba ang mga resources available na, at of course, very important, mental health supports. Kasi Sir Lord, kahit naman sa mga drills, meron pa rin dapat na post drill na processing or quote-unquote debriefing na tinatawag natin na ano ba sa tingin natin, naging effective ba ang ating drill? Ano ba ang ating natutunan? So kailangan always guided tayo by collaboration. Collaborative ang ating way sana to have this Sir Lord, para mas maganda ang outcome ng ating mga plans and policies later on for the protection of our children.